ay pinalangit. Amang banal na sa mga langit, pinupuri po namin kayo na pasalamatan sapagkat binigay po kami ng buhay at lakas upang makaparito po dito sa bahay sa pahanan ito upang ipagpatuloy po ang amin po ng simulang pag-aaral, pagsasaliksik ng malalim ng inyong po mga salita. At umaasa po kami na inyong presensya sa amin, maging sa aming po pag-aawitan at po ng buong programa po namin sa gabi ito. Kaya po ito po yung bigay-lugod sa mga pangalan at maging kapakinabahan po sa bawat isa. Salamat po, gabay po ang bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, Brother Carl, play na natin ang health nugget natin. In Genesis 1:3-16, we learn about the sixth way to stand for light, sunshine. We read, "Then God said, let there be light, and there was light. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night." Can you imagine what it would be like to not see the light of day for a whole month? Now, imagine how cold the earth would be. How depressed you would feel. How lifeless the planet would be. Life will eventually cease to exist in the complete absence of sunlight. And in preparing for the creation of man, God created light. Sunshine is vital to human life and well-being. Sunlight striking the skin can convert cholesterol into a vitamin D precursor, which is converted to vitamin D in the kidney. How much sunlight you need depends upon a number of factors. You need more light if you have darker skin, less skin exposed, are getting your sunlight towards morning or evening or during the winter time. If you live farther from the equator, are standing up when you're getting sunlight, or are active when you're getting sunlight. If you live far enough from the equator, it may be very difficult for you to get a sufficient amount of vitamin D through sunshine exposure alone. And in that case, you would need to take a vitamin D3 supplement. Vitamin D is linked to a number of health benefits. It helps to regulate calcium and phosphorus in the body, aiding bone health and helping prevent osteoporosis. It also decreases arthritic problems. Research has shown that vitamin D is an immune system modulator and may be an important way of helping prevent illnesses, even like the common cold. Vitamin D deficiency is implicated in the development of multiple sclerosis, a disorder that causes degeneration of part of the nerve cells in the brain. It also has been associated with improved brain function in the elderly to have sufficient vitamin D. Vitamin D levels correlate with successful weight loss, and it has been shown to decrease asthma symptoms. Vitamin D has also been shown to decrease the risk of developing rheumatoid arthritis. And finally, certain cancers are more common in individuals with low vitamin D levels. And that indicates that vitamin D may protect against cancer development. Vitamin D isn't the only benefit of sunshine. Depression is less common and severe in those who have adequate sunlight exposure. And in fact, sunshine or ultraviolet therapy is prescribed for individuals with seasonal affective disorder, a type of depression that is seen in individuals during the winter months when there is
is less sunshine available. Sunlight kills many types of viruses and bacteria and helps with wound healing. It also helps modulate the sleep-wake cycle to regulate the release of melatonin. So get outside on a regular basis and get your sunshine, but be sure not to burn it. While skin cancer is a concern, research shows that if we had adequate vitamin D across the world from sunlight exposure, we would avoid 100 deaths for every 1 death from skin cancer. God bless you abundantly as you learn to stand for love. Okay, so sunshine, napakalaga po ng sunshine, nakita natin. So, bawat gabi may natutunan tayo about wellness, W-E-L-L-N-E-S. Oh, isang S pa bukas na ba mga kapatid. So, nawa ito ay ating may isa kabuhayan. So, ang program po natin ngayon ay nagiging kagaya ng gabi-gabi po natin ginagawa. Tayo po ay aawit ngayon ng theme song. Tapos po, pagpe-pray po tayo ni Pastor Camparong. Pagkatapos po ay pagbibigay po natin ang pagkakataon sa ating pong speaker, si Brother Jude. Pinapawagan ko na po ang chorus. Tayo pong lahat ay tumuyo. Awitin po natin ang I Discover the Way of Gladness. Dakila ng Diyos ang namin makapaginihan sa lahat. Muli, amin po pinasasalamatan ang pagkakataon ito na muli namin parinig ang mensahe na inyong pinagkaroon sa pamagitan ng lingkod ng Diyos.
Nawa ang Diyos, ang Banal na Espiritu, siyang magbigay sa aming kabulungan at pagpalaan ko Diyos sa aming pag-aaral ngayon. Salamat Panginoon sa mensahe ito na aming pagbuling mapapakita. Dalaway maging bahagi ng aming buhay bilang kami po ay nakahanda sa inyong malapit na pagbuhay. Ito aming kailangan sa mga pangalan ng aming pagpapalitas sa Panginoon Jesus. Amen. Wala
Okay, magandang gabi sa lahat. Dalawang gabi na lang o isang gabi na lang ang natitira. Bukas matatapos na ang ating pag-aaral. Pero ako din nalungkot kasi ay pag matatapos, alam niyo bawat iglesia na aking pupuntahan, tapos pag maglilingkod ako, mapapamahal ako sa iglesia. No? Parang kapamilya ko na at kabilang na sa aking buhay, bawat iglesia na aking mapaglingkuran. No, alam ko na ilang araw na lang ang natitira. Huli nating pagsasama ngayong Sabado, aking kinalulugdan yung mga nag-decide na tumatanggap sa Panginoon. Kasi ang kagalakan naming manggagawa, makikita namin yung maglilingkod sa Panginoon. No, kasi kami nagsisikap sa aming tungkulin na mapaabot namin ang pabalita. No, salamat sa gawaing ito na mayroong nagdesisyon. Bukas ating pag-aralan ang kahalagahan ng bautismo. Pero marami pa akong hindi natuturo sa inyo. No, pero ang ministry ko, marami po akong video sa YouTube. Titingnan lang ninyo ang aking mga video na ginawa, tapos panoorin ninyo, marami kayong matutunan. Mayroon akong mahigit 200 ka mga video, pati mga prophecy na mga pag-aaral, pinagtiyagaan ko yung gagawin. Ngayong gabi ating pag-aralan ang batas sa kalusugan. At pinamagatan ko ito na ang malusog na pamumuhay, ayan o, panukala ng Diyos. Ito po'y plano ng Diyos. Kaya nga sa Bible, mayroon pong health laws, no? Mayroong batas sa kalusugan. Kaya nga mayroon tayong 4 na uri ng batas ng Diyos, no? Kaya kagabi ating pinag-aralan ang may kinalaman sa Sabat, no? Kabilang sa moral law. Ngayon, atin namang pag-aralan ang batas sa kalusugan. Alam niyo kapag tayo ay may sakit, hindi na masaya ang ating paglilingkod sa Diyos. No? Pero kapag tayo ay malusog, masaya tayo na maglilingkod. Kasi napakahalaga ang batas sa kalusugan. Bago tayo magpasimula, tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat amang banal na sa gabing ito, sama-sama naming pag-aralan ang mahalagang paksa sa Biblia. Ito lang ang iglesia na nagtuturo sa kahalagahan sa batas na kalusugan. Alam namin na sa ibang mga iglesia, hindi ito sinusunod. Pero nagpapasalamat kami, Panginoon, na nagdala po kayo dito ng mga tao na makarinig ng inyong pabalita upang may isa sa buhay nila ang inyong mga plano sa aming mga kalusugan. Sa gabing ito, pagpapalain ng aming paksa, pati ang tagapakinig, naway sama-sama kaming matuto sa inyong mga kautusan sapagkat ito po'y mga daan na inyong palalakaran sa amin bilang mamumuhay na banal sa lupang ito. Salamat amang banal sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. So, gabi-gabi na ating pinag-aralan, ito po'y mga tinatawag na Bible doctrine. Ito talaga yung turo ng Diyos. Pero ang mga turo na ito, dito lang ninyo ito maririnig. No? Kasi sa ibang mga sikta, hindi nila ito tinuturo. Kaya ako'y nagpapasalamat na dinala ako ng Panginoon sa iglesyang ito. Anong sabi ni Apostol Juan? Minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ito po'y sulat ni Apostol Juan sa iglesia. Tinatawag niya ang iglesia na minamahal niya. Now, naramdaman ko din yan ngayon kapag ako maglilingkod sa iglesia, mahal ko ang iglesia. Bagamat ito'y may kapintasan, may kahinaan, pero alam ng Diyos, hindi niya ito pababayaan. No? Sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo magtatapat sa iglesyang ito, salubungin natin ang Panginoon.
Pero ang kanyang bilin, minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay bumuti ang iyong katawan. No? Ito yung mithiin ng mga alagad na magiging malusog tayo. Turo po ito ng Biblia na gaya ng pagginhawa ng inyong kaluluwa. Now, ngayon, at alam ninyo, mayroong isang author na aking hinahangaan. At ang author na ito, si Ellen G. White. Sabi ni Ellen G. White, ang pinakamagandang gawin ng tao labanan ang kaaway na si Satanas. Alamin o pag-aralan ang galaw nito. Ano ang kanyang ginagawa? No? Hindi lang tayo mag-aaral, mga kapatid, paano pumunta sa langit. Hindi lang tayo mag-aaral sa turo ng Diyos. Pag-aralan din natin ang galaw ng ating kaaway. Ano bang ginagawa ng ating kaaway? No? Paano ba siya nang bibiktima? No? Si Satanas, mga kapatid, mula pa sa pasimula, gumamit po siya ng daya. Kaya nga kung bakit nagkasala ang ating magulang, nadaya niya. No? Bakit? Ang pinakalayunin ni Satanas, turuan niya ang tao labagin ang utos ng Diyos. Pag labagin ng tao ang utos ng Diyos, magtagumpay na si Satanas. No? At pangalawa, ang layunin nito, ihiwalay ang tao saan? Sa Diyos. Alam niyo, pag labagin natin yung utos ng Diyos, mahiwalay na tayo. Yun yung gusto ni Satanas. Kaya karamihan sa mga religion ay walang utos. Sinasabi nila, wala na yung utos. Kasi, binibringwa sila sa turo ng kaaway na hindi susundin ang utos ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? At dito si Satanas nagtatagumpay. Pag ang tao hindi na nila susundin ang utos ng Diyos, nagtagumpay na siya. No? Kasi ang plano ng Diyos, nilagay ng Diyos yan sa kanyang kautusan. No? Kaya nga si Eva, yun yung una niyang nabiktima. Tapos binibiktima naman niya ang kanyang asawa at sabi ni Satanas, tagumpay. No? Kung nagtagumpay, napapansin ninyo, si Jesus tinukso din ni Satanas. Kaya nga mayroon daw pagkakaiba eh. Si Satanas nang tinukso si Adan nang tinukso ni Satanas, busog. Kasi lahat ng pagkain nandyan. Tinukso ni Satanas si Eva, kumain. Pero nung si Satanas, tinukso niya si Jesus ay hindi busog. Gutom. 40 days siyang nagpa-fasting. Pero natukso ba niya ang Panginoon? Hindi. Anong ginamit ni Jesus? Salita ng Diyos. Nasusulat. Ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Mabuhay din siya sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. No? Namumuhay si Jesus ayon sa mga nasusulat. At ganun din po tayo mga kapatid. Kung gusto ninyong hindi magtagumpay ang kaaway sa kanyang tukso, kung gusto ninyong hindi magkasala, ating palaging gagamitin yung nasusulat. Anong nakasulat ng Biblia? Yun yung lakas natin. Magtatagumpay tayo sa kaaway. Kaya nga, si Eva, natukso, no? Yung batas na yon, moral law yun, doon sa Garden ng Eden. Kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa ating kapanahunan ngayon, ang moral law ng Diyos ay ang 10 Commandments. At maliban sa 10 Commandments, sa kasulatan, sinusulat din doon ang batas sa kalusugan. Labas sa 10 Commandments. Kasi ang kautusan ng Panginoon sa Biblia, 613 yan. No? At napapaloob na yan lahat ng mga kautusan. Pero may mga kautusan na inalis na yung nagtuturo sa pagdating ng ating Panginoon, yung nagtuturo sa darating na tagapagligtas, yung pagpatay ng mga tupa, mga kambing, baka. Kasi nagtuturo yun sa sakripisyo ng ating Panginoon. Nung dumating ang Panginoon, natapos yun. No? Kaya nga, ang mga tao sa Old Testament, nakatingin sila sa pagdating ni Jesus. Gamit nila ang mga hayop. Pero tayo ngayon, hindi na tayo papatay ng hayop. Nakatingin naman tayo doon sa cross. No? Sapagkat ang ating kaligtasan doon sa dugo ng ating Panginoon, hindi sa dugo ng hayop. Kaya nga hindi na tayo nagpatay ng mga, yun yung tinatawag na ceremonial law. No? Yun lang yung mga batas, mga palatuntunan. No? Yun yung mga batas na naalis. Pero maliban doon, ating pag-aralan ang iba pang mga batas.
Ano pang utos sa Biblia maliban sa 10 utos na dapat sundin ng tao? Mababasa natin sa 1 Corinthians 10:31. Kaya kung kayo'y magsisikain man o magsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Sinong sumulat nito? Si Apostol Pablo. Kung tayo daw magsisikain at patungkol sa pagkain, at kung kayo'y magsisiinom o anuman ang inyong ginagawa, huwag nating kalimutan, gawin natin ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Now, ngayon ating pag-aralan ang sulat sa Biblia. No? Bakit ito sinusulat ni Apostol Pablo? Ito yung kanyang bilin na mahalaga. Hindi ba ninyo nalalaman? No? Bakit pag-aralan natin ang batas sa kalusugan? Ito yung dahilan. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? No? Nang ginawa tayong tao, kabilang sa paglalang, ginawa niya tayong santuaryo. Anong ibig sabihin? Tahanan ng Diyos. At anong persona ng kadyusan na titira sa atin? Ang Holy Spirit. Kasi ang Diyos Espiritu, pwede siyang manahan sa tao. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templong ito ay banal. At ang templong ito ay kayo. Kaya nga kung tayo magsisikain, magsisiinom, sabi ni Apostol Pablo, gawin ninyo yan sa ikaluwalhati ng Diyos. Kasi ang Diyos na Espiritu titira sa atin. Mananahan sa atin. Kaya nga, pribilehiyo, alam niyo kung bakit tayo makasunod sa kanyang kautusan? Hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Kasama natin ang Diyos na nanahan sa atin. No? At kapag yan ang ating buhay, magtatagumpay tayo laban kay Satanas. Makasunod na tayo sa kanyang kautusan. No? Kasi yun ay pangako ng ating Panginoon. Sabi pa niya dito sa 1 Corinthians 19-20, hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan, inulit niya uli, no? Ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. So, kailan ba ibibigay ng Panginoon ng Holy Spirit? Sa ating baptism. Napakahalaga yung baptism. Kaya nga bukas malaman nyo ninyo. Kasi sabi ni Jesus, maliban na ang tao ay panganak siya sa tubig at sa Espiritu, yung tubig baptism. Yung Espiritu sa inyong bautismo, ipapadala niya yung Holy Spirit. No? Sabi niya, kung wala daw kapanganakan muli sa tubig at sa Espiritu, hindi tayo makapasok sa langit. Kaya napakahalaga po yan. Kaya nga sabi niya dito, no? Ang Espiritu Santo na natanggap ninyo sa Diyos, hindi na kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya nga, sa ating katawan, kailangan maluwalhati ang Diyos. Kaya nga, ang Seventh-day Adventist, hindi tayo uminom ng alak na nakakalasing. Kasi hindi po ito plano ng Diyos. Hindi po tayo nanigarilyo. Lahat ng mga bisyo na nakakasira sa katawan ay inalis natin. Kasi mahalaga po ang ating paghahanda sa pagsalubong sa ang ating buhay na mahanda ito sa pagsalubong sa ating Panginoon. Kaya dito pa mga kapatid, no? Paano natin maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagkain? No? Dito po natin matutunan, ito po buong chapter, ang health laws kasi, chapter 11 ng Levitico hanggang chapter 15. No? May pagbabasahin ninyo yan, batas yan sa kalusugan. Ang Diyos ay may batas tungkol sa marumi at malinis na hayop. Ito'y may kinalaman sa ating pagkain. Anong chapter? Levitico 11, chapter 1 to 47. No? Ito ba'y kautusan din? Ating babasahin ang 46, 11:46. Anong sabi sa 46? No? Ito ang kautusan tungkol sa hayop. No? At sa ibon at sa lahat ng buhay na gumagalaw sa ibabaw o sa tubig. Na mapapansin niyo, mayroon 3 palang kautusan, hayop, ibon, at sa mga isda
na gumagalaw sa tubig. At sa lahat ng nilikha, no, lahat pa ng nilikha na umausad sa ibabaw ng lupa. Kautusan ba ito ng Diyos? Yes, kautusan yan. Maliban yan sa 10 Commandments. Kaya nga, hindi lang 10 utos ang utos ng Diyos. Mayroon din siyang kautusan tungkol sa hayop. At ano dito? Bakit siya nagbigay ng utos? 47. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal sa malinis. Para bang mayroong distinction upang malaman ninyo kung ano yung karumaldumal. Ano bang pagkakaiba sa karumaldumal at marumi? Ang marumi, o ano bang mas mabigat, karumaldumal o marumi? Ang karumaldumal. Kasi yung karumaldumal, nakakadiri yun. No? Kadiri-diri yun. Hindi lang siya basta marumi. May nahulog na tinapay, kinain ng tinapay, nahulog, marumi na yon. Pero tinapay pa rin yon. Diba? Pwede pa rin yung kainin, pero yung karumaldumal, ano talaga? Marumi talaga yon. Na kahit hugasan mo yon, hindi maalis ang kanyang rumi. No? Mayroon nga sulat si Job 14, no? 14:4. Sinong makapaglinis sa mga bagay na marumi? Sabi ni Job, wala. Pag mayroon daw marumi na yung mga karumaldumal, hindi yan pwedeng linisin. Kaya, pero ang ibang religion, nung namatay daw si Jesus Christ, pwede na daw kainin yung marumi. Pero hindi po yun. Kaya atin yung pag-aralan natin ngayon. No? Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang mga may buhay na makakain, at ang mga buhay na hindi makakain. So, mayroong distinction ng Diyos. Ano yung pwede nating kainin, makakain, at ano yung hindi makakain. Batas na nilagay ito. So, dito sa sunod, anong pinakalayunin ng Diyos sa batas na ito? No? Bakit gumawa siya ng ganitong batas? Ito yung layunin ng Diyos. Bakit nagbigay siya ng batas sa pagkain? Deuteronomy 14:2 at saka 3. Sabi niya dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos. Ayaw tayong pakakainin ng marumi sa isang kadahilanan. Ginawa tayong banal. No? Sapagkat ikaw ay banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan ng kanyang sariling pag-aari higit sa lahat na bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Anong dahilan kung bakit tayo hindi pinapakain? Dahil banal daw tayo. Pinili tayo ng Panginoon. Sinong may sabi? Siya. No? Ibig sabihin, hindi tayo papakainin ng Diyos ng marumi dahil ginawa niya tayong espesyal. No? Pag mayroon kayong mga anak, ay pakainin ba ninyo ng marumi ang inyong anak? No? Ganon din ang Diyos. Kapag gagawin kaniyang anak, alam niya paano ginawa yung mga hayop. Mayroong tungkulin ang mga hayop. Mayroon silang trabaho. At karamihan sa mga pinagbabawal ng Panginoon, tagapaglinis po yun. No? Sa tubig, sa lupa. Nag-aaral ako sa probinsya namin. Naglalakad ako sa daan, mayroong palaka na nadali ng sasakyan. Alam ninyo, pinuntahan ng uwak yung palaka, kinain. Sabi ko, ang galing talaga ng Panginoon. Kasi pag mayroong patay, mayroong tagakain ng patay. Yun yung trabaho nila. Puntahan kagad ng uwak, pinuntahan sa kalsada, kinuha yung palaka na patay. Kasi ang tungkulin niya tagalinis. At yun ang may mga hayop pa, kaya nga tinatawag silang scavenger. Kasi yung bayawak, sa amin may manghuli ng bayawak. Ang nila, yung isda na mabaho. Iyon yung ginagagawin nilang pain o sisiw na patay. Gagawin nila yung pain, makukuha nila yung bayawak. Kasi pupuntahan ng bayawak yun pag may maamoy na patay. Kasi sila po yung tagalinis. At yun ang mga bagay na ayaw ipapakain ng Diyos. No? Ano bang ibig sabihin?
Diba? Pag mayroon kayo mga special na bisita, for example, mayor, pupunta sa inyo, no? Sasabihin niya, Harvey, ako po'y pupunta, o presidente ng, ng Pilipinas, pagpupunta sa iyo kapatid na Harvey, na pupunta siya sa iyong bahay, diyan ako kakain? Anong pagkain na ipapakain mo sa kanya? Special na pagkain. Kasi special ang inyong bisita. Ganon din ang Diyos. Anong tawag niya sa atin? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Kaya nga, yung banal niyang bayan, huwag niyang pakainin ng marumi. No? Tandaan ninyo, itong batas na ito, hindi po ito para sa atin lang, para din sa Diyos. Kasi Diyos na banal ang ating pinaglingkuran. Gagawin din niya tayong mga bayan na banal. No? Pero ganun ang natin. Kaya nga sabi niya sa 3, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Bawal, sabi niya ng Panginoon. Ito pa, sa 44, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, sabi niya dito, magpakabanal na kayo at kayo'y maging mga banal. So, ang issue pala sa pagkain, may kasama dito ang kabanalan. 11:44 yan. Sabi niya dito, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo, at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Huwag kayong magpahawa sa anumang umuusad o gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kasi itong mga umuusad, gumagalaw sa lupa, mga marurumi yan. Pagkainin natin yan, maapektuhan ang ating kalusugan, katawan. No? Kaya nga, mayroong mga video na tinitingnan yung laman ng baboy, tinitingnan nila sa microscope. Gumagalaw, mayroong talagang gumagalaw. At yun lang yung hayop na sinasabi ng Panginoon, huwag mong hipuin ang kanilang bangkay. No? Bakit walang hipuin? Kasi yung bangkay pala ng baboy, pag mayroong patay, lalabas sila, mga maliliit yan, gagapang sa balahibo. At kapag hihipuin mo yung balahibo ng baboy, didikit sa iyong kamay. Papasok sa mga pores ng inyong balat, lilipat sa inyong katawan. Kasi alam na nila, pagpatay na yung baboy, paglalabasan sila. Pag hihipuin mo yon, nakadikit sa ating mga kamay. Kaya nga, anong yung mga pinagbabawal? Pero ano yung mga pinagbabawal ng Diyos? Ano yung pwedeng kainin? Ano yung hindi makakain? Sa verse 4, ito ang mga hayop na inyong kakainin o makakain. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. No? Ang malaking usa, ang maliit na usa, at ang lalaking usa, mabangis na kambing, at ang pigargo, antelope, at ang gamusa. Bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. So napapansin ninyo yung ipapakain ng Panginoon, anong kinakain? Damo. Ang malinis na hayop, damo ang pagkain, yung kambing, baka, no? Tupa. Anong kinakain nila? Damo lahat yan, no? Yung usa, no? Mababangis na kambing, pegargo, antelope, yung mga antelope, ng mga kalabaw yon. Gamusa, hayop, at ang tanda ng Panginoon, dalawa. Hayop na may hati ang paa, ngumunguya. Itali mo yung kambing sa ilalim ng puno, ngumunguya sila. Bakit sila ngumunguya? Kasi ang mga hayop na yan, mayroon silang dalawang compartment ng kanilang tiyan, dalawang butsi. Pagkakain sila, ilalagay nila sa isang butsi. For example, dito sa kaliwa. Pag itatali mo siya doon sa puno, ilalabas niya yon. Tapos, ngunguyain niya ng pinong-pino. Pagka mapino na, ililipat niya dito sa kabila. Diretso na sa intestine. Yun yung mga malilinis na hayop. No? Pero yung hindi malilinis na hayop, pagkain nila, lunok, lalabas ka agad yan, hindi magtatagal. Kasi may trabaho sila. Iba yung trabaho nila, tagalinis sila sa mga bagay na marumi. No? Kaya nga, hindi maganda. At hindi sila kumakain ng damo.
Yun yung pagkakaiba nila. So, dalawa po ang tanda, baak ang paa at ngumunguya. Yun yung mga palatandaan. So, 7 at saka 8, ano yung pinagbabawal niya? Gayon man ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya. At sa baak ang paa, ang kamilyo, yung camel, ngumunguya yan. Pero yung paa buo. So sabi niya dito, ang libre, ano yung libre? Yung giraffe, no? At ang kuniho, yung rabbit, no? Sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, marumi sa inyo, no? At sa 8, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman niya'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay, huwag ninyong hihipuin. Yung binabanggit ko kanina. Bawal hihipuin ang kanyang bangkay. Kasi ang mga trikina na bulate, mga trikina na ay hindi natin makikita, nakagapang na sa ating kamay at naghahanap siya ng force para papasok at lilipat sa ating katawan. Kaya nga may warning ang Panginoon, huwag ninyong hihipuin ang kanilang bangkay. No? At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. So yun na, natutunan na natin yung hayop na ipanagbabawal ng Diyos. At sa tubig naman, dalawa din ang tanda. Anumang may kaliskis at palikpik ay inyong makakain. So kaliskis at palikpik ang tanda ng Diyos. Pwede nating kainin. At anumang walang kaliskis at palikpik, huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. So, yung lahat ng mga seafoods, yung mga tahong, lahat ng mga mga shells na bawal sa atin yan. Yung mga alimango, shrimps, at ano pang mga walang kaliskis at palikpik. Meron nga nagtanong sa akin, paano yung ahas, Brother John, na nasa dagat? Pwede natin yung kainin kasi mayroong kaliskis. Ang tanong ko sa inyo, sa ahas, mayroon ba siyang palikpik? Sabi niya, ayan, wala. Sabi ko, hindi pwede. Kasi dapat, makikita mo yung dalawa. Mayroong kaliskis at palikpik. Pagpunta mo sa palengke, alam mo na. Just ang sinasabi ng Diyos. Pag titingnan mo yung kaliskis, ito pwede. Pag walang kaliskis, huwag mo nang bilihin. Sabi ng Diyos, marumi siya sa inyo. No? Hindi po ibig sabihin yung pinagbabawal ng Panginoon, siyan lang ang masarap. Mas maraming masarap sa pinapakain ng Diyos. No? Kaya nga yung mga na-red tide sa tahong, bakit sila nalalason? Kasi kinain nila yung tahong. Pero sigurado kami na walang SDA na red tide. Bakit? Hindi tayo kumakain ng mga tahong. No? Kaya yun yung, tayo? Ligtas tayo sa mga sakuna. No? Na mga nakakalason sa dagat. No? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Diyos, anumang walang kaliskis at palikpik, huwag ninyong kakanin. Marumi ito sa inyo. Sabi ng Diyos. Kaya nga kung bayan tayo ng Diyos, susundin natin ito. Kasi para po ito sa ating kabanalan, ako'y banal, kayo din magpakabanal. Kaya yun yung pamumuhay natin bilang lingkod ng Panginoon. Kaya nga pag makakita tayo ng hito, huwag na natin kakainin. Dito tayo sa ibon. Dito sa ibon tayo mga kapatid. Lahat ng ibon na malinis ay makakain ninyo. Ngunit ang mga ito ay hindi ninyo makakain. Yung agila. Dito sila, kumakain sila ng mga patay, no? Itong agila, kumakain ng ahas yan no? Ang agilang dumudurog ng mga buto, ang agilang dagat, no? Ang okisiyo at ang halkon at lawin ayon sa kanyang pagkalawin, no? Kaya yun yung lahat. Pero dito, ang ibon, wala na siyang tanda. Basta malaman natin yung ibon na pinagbabawal, yung mga mananagit, no? Ano ba yan sa Tagalog? Sa Bisaya, mananagit Mandaragit. Huwag natin kakainin yan. Lahat ng mga ibon na mandaragit, pinagbabawal ng Diyos. Ang manok, pamilya ng ibon yan.
Pero hindi yon mandaragit. Karamihan na sa ang ipapakain ng Panginoon, mayroon siyang balunan na doon niya kinaano yung pagkain. No? Yun yung dito sa sunod, sabi niya dito, at lahat ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak, bawal yung uwak, at ang abistros, no? At ang mga chukot kabras, no? Syuta kabras, at ang gabriota, at ang lawin ayon sa kanyang pagkalawin, ang munting kwago, at ang malaking kwago, at ang kwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buitre, at ang sumurmuho. Yun yung yan ganito, pag makakita kayo ng ganito, bawal siyang kainin, no? Lahat ng klaseng owl. At ang sigena, at ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak, at ang abubilya, at ang kabag-kabag, mga kabag. Lahat na may pakpak na umuusad ay marumi sa inyo. Lahat ng mga, ano kaya yung may pakpak na umuusad? No? No, lahat na may pakpak na umuusad, no? At marumi sila sa inyo, hindi ninyo kakanin. No? Kasi siguro katulad ng mga ipis, no? Yung mga pakpak na umuusad. Huwag ninyong kakanin ang anumang bagay na namatay sa sarili. Kahit pa yan kambing, kahit pa yan tupa, pag namatay sa sarili, huwag nating kakainin. Bakit? Ayaw ng Panginoon na ang dugo hindi makalabas sa katawan. Karamihan ng mga nabigti, namatay sa sarili, ang dugo nasa kanyang karne. Sabi niya dito, inyong ibibigay ito sa taga-ibang bayan na nasa loob ng inyong pintuang daan. So sa mga hindi bayan ng Diyos, pwede ninyo ibibigay sa mga Sunday keeper, no? At sa mga kapitbahay ninyo na hindi SDA. Pero sa inyo na bayan, pwede ninyong kaya nga, pag mayroong baka na nabigti, pwede mo pa yung ibibinta. Kasi pwede mo siyang i-recover yung kanyang kapital. No? Kasi pwede siyang, o ibibigay mo na lang sa mga pwedeng kumakain. Pero ikaw, na bayan ng Diyos, huwag kang kakain. No? Kaya nga, ang ibang mga SDA ay nililibing na lang nila. Kasi hindi nga sila kumakain, bakit ipapakain pa sa iba? Pero sabi ng Panginoon, pwede ninyong ibibigay. Kasi hindi naman sila bayan ng Diyos. Makakatulong ka rin sa kanila. Kaya yan yung pagkakaiba, mga kapatid. No? Iyong ibibigay sa ang taga-ibang bayan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanyang kanin. O, iyong maipagbili. Kaya pag may bata, may kapital kaya yon, laki ng kapital. No? Pwede mong iyong maipagbili sa taga-ibang bayan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos, huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kanyang ina. May mga Pilipino tayo na nanood sa aking ministry sa Israel. Pero ang sinunod nila yon, para masunod nila na hindi nila maluto yung inang kambing at sa gatas ng kanyang ina, hindi maluluto yung kambing. Dalawa yung kanilang anong tawag niyan, yung yung lutuan, dalawa din yung kahit yung kanilang hugasan, para hindi mahalo ang gatas sa karne, ay paggatas, ito yung kanilang anong tawag niyan, lababo, pagkarne dito lang sa kabila, pangkarne dito panggatas. Kasi ayaw ng Panginoon ihalo, sabi niya dito, huwag mong lutuin ang guyang kambing sa gatas ng kanyang ina. Maingat daw ang Israel. Kasi pag sa gatas, pag mahalo doon sa karne, baka mag-ina yun. Kaya ganun ang kanilang ginagawa. Particular ang mga Israelita na hindi sinunod nila yung batas na yun. Ng gatas ng ina, hindi mahalo doon sa karne ng kambing. Sabi niya dito tayo sa dugo. Pinagbabawal din ng Panginoon kainin ang dugo. No, ako'y Katolik pa dati, paborito kong pagkain dinuguan. No? Pag bibili ako sa restaurant ng pagkain, ang kainin ko dinuguan, pero ako'y nagiging SDA na. No? Doon ko nalalaman, bawal pala. Sabi niya dito, sino mang tao o sambahayan ni Israel o taga-ibang bayan
na makipamayan sa kanila. No, kumakain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumakain ng dugo. Sabi ng Diyos. Para bang, ikaw bayan ka ng Diyos tapos kumakain ng dugo, ay iba ang tingin sa iyo ng Panginoon. Itititig ko ang aking sa laban sa taong ito na kumakain ng dugo. Ihihiwalay ko siya sa kanyang bayan. O dati, bayan ka ng Diyos, ngayon hindi ka na bayan kapag kumain ka ng dugo. Bakit? Sapagkat ang buhay ay nasa laman o nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos ng inyong kaluluwa. Parang paglapastangan kasi yun, kasi binayaran ang ating kasalanan sa dugo. Kaya gusto ng Diyos, respetuin natin ang dugo na binayad niya sa atin. Huwag nating kainin yung dugo. O pangalawa, lahat ng bakterya sa hayop, lahat ng nasa dugo. Kaya nga, kung kakainin mo yung dugo, lahat ng dumi ng hayop papasok sa iyong katawan. Kahit pa malinis siya, pagkain ka ng dugo, ang dumi ng hayop, makakain mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag mong At sabi niya dito, sapagkat ang buhay ay nasa laman, nasa dugo, at aking ibibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya nga aking sinasabi sa mga anak ni Israel, sino sa inyo ay huwag kakain ng dugo ni ang taga-ibang bayan, hindi lang sa Israel, na makipamayan sa inyo, huwag kayong kakain ng dugo. Yun, ng Panginoon. At sabi pa niya dito, mahabang paliwanag ang Diyos tungkol sa dugo. Sino mang tao o anak ni Israel na taga-ibang bayan na makipamayan sa kanila, manghuli ng hayop o ibon na makakain, ibubuhos niya ang dugo niyaon tabunan ng lupa. So, lahat ng mga hayop na ating kinakain, ibubuhos ang dugo, at ang dugo daw tabunan ng lupa. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan, gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo o ng anumang laman, sapagkat ang buhay, ang buong laman ay sa kanyang dugo. Sino mang kumain yan, anong sabi? Ihiwalay. So, pag kumakain ka niyan, ihiwalay ka na ng Diyos. Kaya ganon ang kanyang bilin. Yaong lahat na kumakain ng namatay sa sarili, pag yung nabigti, nilapa ng mga ganid o kinagat ng hayop na matay, maging sa tubo ng lupain o sa taga-ibang bayan, maglalaba ng kanyang damit. For example, nakakain ka ng baboy, hindi mo alam, nakaranas ako niyan. Kumain ako sa restaurant, sabi ko, may halo, munggo lang binili ko. Pero may halo pa lang, baboy. Kampante ako kasi nung una, pag munggo, akala ko walang halo. Nang kinain ko na, mayroong naka-slice na puti. So, ano ito? Nung nanguya ko na, baboy talaga. Sabi ko, may halo pala tong baboy. Ay, hindi naman ako nagtanong. Pag mga ganyan, mga kapatid, ito yung bili ng Panginoon. Pag makakain tayo accidentally na hindi natin alam, ang mayroong instruction ng Panginoon paano kanya malinis. Anong sabi? Ulitin natin, ha? Yaong lahat na kumakain ng namamatay sa sarili, nalapa sa mga ganid, gayong mga may tubo sa lupain o sa mga taga-ibang bayan, maglalaba ng kanyang mga damit kasi narurumihan ka. Maliligo ng tubig, sabi niya dito. Magiging karumal-dumal siya hanggang sa hapon. Yun yung paraan ng paglinis. Yun yung seremonya sa paglilinis pag nakakain tayo. Maliligo ka, yung damit na sinuot mo, laban mo. Sabi ng Diyos. At magiging marumi ka hanggang sa hapon. Pero pagkatapos na maglubog ng araw, patatawarin ka na ng Diyos. Kapag gagawin mo yon, kung magkagayon, magiging malinis ka. So paglubog ng araw, malinis ka na uli. Pero ano sabi sa 16? Datapwat kung hindi mo labhan
o paliguan ang iyong laman. Anong ibig sabihin dito? Ay tataglayin nga niya ang kanyang kasamaan. I-record ng Panginoon sa yung iyong kasalanan. Yan yung nakukuha ninyo. Kaya, ganun ang paraan ng Panginoon sa batas sa kalusugan. Ang bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, karumal-dumal. Ano bang mga nagsisiusad? Ahas, di ba? Yung gumagapang sila na gamit ang tiyan. Ang buhaya, bayawak, yun yung karumal-dumal lahat yon. Kasi tagapaglinis sila. No? Lahat ng lumalakad sa kanyang tiyan. Lahat ng lumalakad sa apat na paa o mayroong maraming paa, lahat ng mga bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa, huwag ninyong kakanin sapagkat mga karumal-dumal nga. Huwag kayong magpakarumal-dumal sa anumang umuusad, huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan. Ano pat, huwag kayong magpakahawa riyan. Kaya nga ito yung mga pinagbabawal ng Panginoon, yung ng mga tiyan nila umuusad sa lupa. Kaya nga, mayroong mga nagsasabi, masarap naman yan, Brother John. Kaya nga, maraming hindi mag-SDA, maraming hindi mag-Adventist. Kasi, bakit daw ayaw nila kainin? Masarap naman yon, no? Pero anong sabi ng Biblia? Anong sabi ni Apostol Pablo? Na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay tiyan. Hindi sila makapaglilingkod sa Diyos dahil sa pagkain na gusto nilang kainin. Kaya nga, anong mapapahamak ang mga tao na susundin natin yung gusto natin. No? Kasi pag hindi pala natin susundin ang batas na ito, kumain ka nga ng dugo, ihiwalay ka na ng Diyos. No? At sabi ng Panginoon, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay tiyan. No? Ang kanilang kapurihan na sa kanilang kahihiyan, iniisip ang mga bagay na ukol sa lupa. Dito tayo sa kasunod. May nasusulat ba na parusahan ng Diyos ang kumakain ng karumal-dumal at marumi? Parusahan kaya ng Diyos? Yes. At pagbabasahin ninyo yung Isaiah 66:15-17, ang tawag pamagat doon, Final Judgment and Glory of the Lord. Pagdating ng Panginoon, gagawin ng Panginoon ang final judgment. At kapag gagawin ito ng Panginoon, ito, babasahin natin ang 15. Sapagkat narito ang Panginoon darating na may apoy. Kailan yan mangyayari na darating siya, kasama niya yung apoy? Pagdating niya, ang kanyang mga karo na may parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, ang kanyang saway na may ningas na apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makipagpunyagi ang Panginoon. So, ang paghatol niya, gamitin na niya yung apoy na makipagpunyagi siya. At sa pamamagitan ng kanyang mga tabak at sa lahat ng mga tao. So, lahat ng mga tao sa lupa, ang gagamitin niya sa pagpatay, apoy at tabak. At marami ang kanyang mapapatay. Sabi niya dito, at lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Maraming mapapatay ng Diyos. Sino yung kanyang papatayin? Sila sa 17, 16 yon, sa 17, silang nangagpakabanal. So, ibig sabihin, may mga religion sila. Kasi nagpakabanal At nagpakalinis, nagsiparoon sa mga halamanan, sa likuran sa isa, sa gitna, nagsisikain ng laman ng baboy. Litra por litra, At kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Pag sabing darating ang wakas, katapusan. Tatapusin sila ng Panginoon. Darating sila ng isang wakas na Anong kinain nila? Nagpakalinis sila. Kumain sila ng baboy, kasuklam-suklam, kumain sila ng daga. Nagalit ang Panginoon. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi kaya may perma ang Panginoon. Nilagay niya yung baboy. Kaya nga,
Na may nakasulat ba sa Bible na parusahan niya? Mayroon. Nakasulat yung litra por litra. Kaya hindi po tayo nagtuturo ng haka. Lahat nating tinuturo, ito yung turo ng Biblia. Ito yung turo ng Diyos. Pero sa ibang religion, hindi ninyo ito mapapakinggan. Dito lang sa atin, kasi tayo lang yung religion na sumusunod sa Biblia kung anong turo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya nga pagdating ng Panginoon, ito yung mga tao ang tatakbo. No? Natatakot sila sa pagdating ng Panginoon at pauulanan sila ng apoy. No? After 1,000 years, parusahan sila ng Panginoon. At mapapansin niya, ito yung mga hindi sumusunod. Kaya nga, sino itong nagpakarumi? No? Sino itong mga marumi? Yung silang nagsipapapakabanal, kumakain ng baboy. Kaya nga, anong payo ng Diyos? Malapit na tayong matapos. Anong payo niya? Kaya nga magsialis kayo sa kanila. No, yun yung panawagan ng Diyos. At magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. No? Kasi maraming mga religion nagtuturo na pwede nang kainin yung marumi. No, anong sabi ng Panginoon? Kaya nga, magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At anong sabi niya? Kayo'y aking tatanggapin. Yun yung mga batas na ano niya. At ako sa inyo'y magiging ama. At sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So, gusto ba ninyong magiging makabilang sa bayan ng Diyos? No? At madali lang. Magsilabas tayo mula sa ating lumang kagawian. Kakainin natin ang ipapakain ng Diyos, yung mga malinis na pagkain. No? At huwag na tayong kakain ng marumi. Sabi niya dito natatapos ang ano. Pangalawa nating pag-aralan, yung may kinalaman sa alak at sa iba pang bisyo. Kasi ito din po ay katuruan sa Biblia. Dito, pag-aralan natin ang alak na malinaw na sa atin yung pagkain na marumi at malinis. No? Nakalagay sa Levitico 11 na may kinalaman sa pagpakabanal. Dito tayo sa alak. No? Ang alak, bakit hindi tayo nainom ng nakakalasing na alak? Bakit ito bawal sa atin? Nakasulat din yan sa Biblia. Ang alak, sabi niya dito, ay manunuya. Matapang na alak, manggugulo. Sino mang maliligaw sa kanya, hindi pantas. Kaya nga, saan ba nagmula ang away? Dati magkaibigan sila, pagkatapos nila nag-inom, nagsaksakan na. No? Nag-away na ang magkakaibigan. Bakit? Ang alak na kanilang iniinom, manggugulo yan. No? Kaya yung, sino mang maliligaw doon, hindi na siya matatalino. Napapansin niyo? At pag lasing na yung tao, hindi niya namalayan, iihi na lang siya, nakaharap sa mga tao, kasi wala ng control sa kanyang sarili. Kaya nga hindi na siya magiging pantas. Pag lasing na. At sabi niya dito, sa Proverbs, sa Proverbs 23:29-32, sinong may mga reklamo, sinong may kapanglawan, sinong may pakipagtalo, sinong may daing, sinong may mga sugat na walang kadahilanan. Alam niyo yung sugat na walang kadahilanan? Yung ulcer. Ba? Sugat sa loob ng katawan, pero walang kadahilanan, walang gumagalaw, nagkasugat yung iyong tiyan. Sinong may mga maningas na mata? Ito yung mga tanong na sinagot ng Bible. Siyang nangaghihintay sa alak. No? Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang titingin pagka ang alak ay mapula. Kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos, tinuturuan kanyang lumayo sa alak. No? Sabi niya dito, pagka magbibigay ng kanyang kulay sa saro, sa huli, sa huli, kumakagat ito na parang ahas at tumutuka na parang ulupong.
Anong ano doon? Bibiktimahin ka. Anong mangyayari sa iyo pag patuloy kang umiinom ng alak? Mamamatay ka. Kasi sa huli, ang kamandag ng alak para siyang kumakagat na parang ahas, tumutuka na parang ulupo. Ang aking papa ay alcoholic. Walang araw na hindi umiinom ng alak. Alam niyo kung ilan ang edad ng aking papa? 44 years old. Patay na. No? 10 years old ako nung namatay ang aking papa. Kaya bata pa siya, patay na. Ngunit ang aking pinsan, 25 lang. Nung inom ng alak na susunog ang kanyang baga. Kaya nagkakaroon siya ng cancer sa baga. Kaya hindi maganda ang alak kasi sa alak, sa huli kumakagat ito na parang ahas. Tumutuka na parang ulupong. Maliligtas ba ang manlalasing? Saan natin mababasa? 1 Corinthians 9-10. Hindi ba ninyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsipagmana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga makikiapid, ni ang sumasamba, mananamba sa Diyos-Diyosan, hindi din yan maligtas, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga mangbababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga, nilagyan ko ng dilaw, manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Kaya tinuro natin ito sa iglesia, tinuturo natin ito sa tinuturuan natin sa salita ng Panginoon, kasi direktahan tayo. Kailangan malaman ninyo ang katotohanan. Kasi ang ating tinuturo dito, mahal namin kayo, gusto namin kayong makakabilang sa mga taong ililigtas ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, upang tayo makapaglilingkod ng malaya, maglilingkod na malusog sa ating Diyos. At sabi niya dito, at sinasalita ng Panginoon kay Aaron, yung mga naglilingkod sa Panginoon sa templo, binigyan ng Panginoon ng responsibilidad. Sinalita ng Panginoon kay Aaron at na sinasabi, huwag iinom ng alak na matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo'y pumasok sa tabernakulo sa kapisanan upang kayo'y huwag mamatay. Yung mga pari na naglilingkod sa templo, pag umiinom ng matapang na alak, mamamatay sa tabernakulo. Kasi ayaw ng Panginoon ang mga lingkod niya umiinom ng alak na nakakalasing. Baka kayo mamatay sa aking tabernakulo. Kaya nga, yung mga anak ni Levi, anak ni Aaron na naglilingkod sa santuaryo ng Panginoon, pinagbilinan ng Panginoon na huwag silang iinom ng alak na matapang. Dalawa po ang alak. Paano yung alak, Brother John, na di ba gumawa ang Panginoon ng alak, pinainom, nung naubos yung alak sa kasalan sa Kana, hindi po yun alak na nakakalasing. Kung di grapes juice po yun. Nung sa ating kapanahonan ngayon, juice lang yun. Pero ang tawag nila sa Bible, alak. Kaya, iba po yung ginawa ni Jesus. Alak po yun na hindi nakakalasing. Kaya nga sabi niya dito, magiging palatuntunan walang hanggang sa buong panahon ng inyong lahi. At upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan at ang karumaldumal at ang malinis. Kaya yun niya. Ito, atin din itong pag-aralan sa ibang mga bisyo. Anong mga bisyo pa ang nagpaalipin sa atin? Yung sigarilyo. Diba? Ito yung katupara, ito yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 2. Ano't kayo'y nagugugol sa salapi sa hindi pagkain? Ang sigarilyo pagkain ba? Bakit ating siya? Di ba? Bakit, kaya nga sabi ng Panginoon, bakit kayo nagugugol ng salapi na hindi pagkain? At ang inyong mga gawa na hindi kayo nabubusog. Pag manigarilyo ka, nabubusog ka ba? Hindi ka nabusog, di ba? Inyong pakinggan ako. Magsikain kayo ng mabuti, magaglugod kayo sa katabaan. Sabi ng Panginoon. Ito, kunting analysis ito. Kapag ikaw nanigarilyo, karamihan sa isang tao, si Tatay Lito, nagkwentuhan kami kagabi, nung hindi pa siya Adventist,
ang sigarilyo na maubos niya sa isang araw, 2 kaha. Ba? Normal lang yan sa nanagarilyo, ng mga chain smoker. Pinakamababa nilang maubos sa isang araw, 2 kaha. Mamimigay pa yan sila. Kaya sobra pa. Pero doon tayo sa minimum. No? Ibig sabihin, sa isang pirasong sigarilyo, magkano sa tindahan? Yung pinakamura lang yan ngayon, 7 pesos ang isa. Mayroon pang 9 pesos ang isa. No? Yun yung mas mahal. Pero titingnan ninyo, pag isang kaha, 20 piraso yon. So, i-times mo, 7 pesos times 20, magkano nauubos mo sa isang araw? 140. Di ba? Sa isang, i-times mo siya sa 30 sa isang buwan, magkano naubos mo na pera sa sigarilyo? 4,002. I-times mo siya sa 12. Yun yung pera na nagastos mo sa sigarilyo lang. No, isang bisyo lang yan. Inumin pa. Kaya siguro sa isang taon, 100,000 ang iyong nauubos. Kaya nga maraming naghirap sa ating bansa. Kasi sa bisyo pa lang nila, ito yung nila sa isang taon. Diba? Napapansin ninyo, kung binili siya ng bigas, no, ipapakain sa iyong mga anak, malaking kaginhawaan. Kaya nga, maraming benepisyo ang mga taong maglilingkod sa Diyos. Mas lalong mapaglingkuran mo ang iyong pamilya, mas lalong mapaglingkuran mo ang iyong mga anak, kasi inilayo tayo sa mga bisyo, kasi inaalipin lang tayo ng kaaway. Kaya nga sabi ng Panginoon, ating binabasa kanina, no? Ano't naggugol kayo ng salapi na hindi pagkain? O gawa na ng inyong mga gawa na hindi kayo nabubusog, inyong pakinggan ako, magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo ng katabaan. No? Kasi anong magiging resulta pag nanigarilyo tayo? Isa lang ang inyong maiiga ang inyong balat, magkakaroon kayo ng diferensya ang inyong baga. No, mayroon akong kapitbahay, pinsan ni Mrs. No, ang laki ng butas ng kanyang baga. Nagkakaroon siya ng tuberculosis. At halos lahat nilang pag-aari na ubos na. Kasi dahil sa sigarilyo. Kaya yun yung dito sa Isaiah sa verse 3, inyong ikiling ang inyong mga tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. No? At ako'y makipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ang tunay na kaawaan ni David. So ito yung panawagan ng Panginoon. No? Sabi niya, itong buhay natin na walang kabuluhan, na alipin tayo ng kaaway, ngayon wag na tayong magpa-alipin. Pailalim tayo sa pamamahala ng Diyos at protektahan tayo ng Diyos. Ibibigay niya ang magandang pangangatawan, no? Ang kalusugan. Kaya nga, dito yung panawagan ng Panginoon, inyong ikiling ang inyong mga tainga. Pakinggan ninyo ako at susundin ninyo. No? Magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. No? At ako'y makipagtipan. Anong ibig sabihin na makipagtipan? Makipagkasunduan sa inyo nang walang hanggang pakipagtipan sa makatuwid bagay ang tunay na kaawaan ni David. Kakaawaan tayo ng Diyos. At kapag tayo'y kakaawaan ng Diyos, lilinisin niya tayo at tayo'y ibibilang sa kanyang bayan na mga pinili. Magandang gabi sa inyong lahat. Nawa ang mga mensaheng ito, no? Isipin natin nawa magiging buhay natin mula ngayon. Ito ang aking panalangin. Praise God po. Muli sa ating po mga mahalagang impormasyon mula sa Bible, ating po natututunan gabi-gabi sa pamamagitan po ni Brother June. Thank you po, Brother June. Bilang tugon po para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay nanahang tumayo. Ulitin po natin ang ating pinsa.
Dakila naming Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat na sa gabing ito, sama-sama naming pinag-aralan ang isa pang batas tungkol sa kalusugan, tungkol sa aming pangangatawan na amin itong iingatan sapagkat ito po'y inyong pinabanal sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon. Batas na ikinalaman sa aming pagpili sa pagkain at pagpili ng inumin o anumang mga bagay na ipapasok sa aming pangangatawan. Salamat, Ama, sa karunungan na amin itong naunawaan, amin po itong isa sa buhay. Pagpapalain din ninyo ang aming mga kaibigan na naririto. Ilan sa kanila, Panginoon, magpasya na maglilingkod sa inyo. Tulungan ninyo sila, Panginoon, na makabilang sa inyong bayan. Tutulungan ninyo silang magtatagumpay sa lahat ng kanilang mga desisyon. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Pagpapalain ninyo kaming lahat na sa aming pag-uwi, maranasan namin ang inyong pagpapala at ang inyong kapayapaan na badala namin sa aming mga bahay. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Good night po and God bless. See you po tomorrow para po sa ating last night. Naiyahan po ang lahat na tayo po ay dumalong muli. Salamat po. Thank